English syntax requires punctuation. Dahil ito sa punctuation marks. But their place in sentence alters the meaning of a text. Pansinin po rin halimbawa, yung aklat ng Lucas 23 verse 43, mamamatay ang ating Panginoon sa Kristo. At sinabi po niya sa magnanakaw. And he said to him, truly I say to you, then, today you shall be with me in paradise. Yan po ay makakakita natin sa American Standard Version. At doon po naman sa masabi po rito, Jesus said to him, truly I say to you today, you will be with me in paradise. So mapapansin po rin yung quit doon sa NASB, after ng you, at yung quit doon sa Lamsa is after ng today. Ano po ang significance ng dalawa? The comma before today means it is immediate. Nang sabihin ng ating Panginoon Kristo, I say to you, today you will be in paradise. So ibig sabihin, the moment na sinabi ng ating Panginoon Kristo, siya ay makakasama ng ating Panginoon Kristo sa paraiso. Yun sa Lamsa po, bilangin po din, truly I say you today, sinasabi ko sa iyo ngayon, you will be with me in paradise. It is in the near future. So makikita po natin kung paano yung comma. Yung tinatawag natin punctuation marks ay nag-change po ng kahulugan ng salita. Diba? Today, ibig sabihin, ngayon, makakasama kita. Pero sinasabi ko sa iyo ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paradise. So dalawa pong magkaiba po po. Binago lamang po yung posisyon ng punctuation marks. Pangalawa po yun sa John 8:7. But when they perished in asking him, he straightened up and said to them, ito po yung may kinalaman po, doon po sa babaeng mga ngalo niya, he who is without sin among you, let him be the first to throw a stone at her. Kung sino man anya ay walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato. At yung pangalawa po, doon sa ESV, sabi po niya, let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. So mapapansin po niyo, after the you, doon sa NASB, meron po siyang quit. Pero pagdating po dito sa ESV, wala po quit. Ano po ang significance ng dalawa? Yung pong NASB express conditional. Kung sino man ang walang may kasalanan sa inyo, kung sino man ang walang kasalanan sa inyo, sige, patuloy ninyo. Kung wala kayong kasalanan, that is conditional. Pero yung pong ESB, it is a direct command. Bagamat nandoon po yung conditional, it is become a direct command. Kung sino mang walang kasalanan sa inyo, patuloy siya. Diba? So mapapansin po natin kung paano nakaka-apekto yung punctuation mark sa isang text. So meron po tayong addition or insertion pagdating po sa ating translation. Halimbawa po, sa Romans chapter 16 verse 24, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. That is the King James, mababasa po yan sa New King James Version. Pero pag tinignan po natin sa ASB, wala po ito. Yung pong 1624 sa original Greek manuscript, ito po ay later addition ng mga scribes. So yung pong 1624, ito po ay normal salutation, final salutation na ginagamit ng apostola si Pablo sa aklat ng Galatians, Efeso at iba pa mga sulat. Makikita po ito sa pinakahuling bahagi ng kanyang sulat. Yun po ay final salutation niya. Pero po dito sa Romans chapter 16 verse 24, meron pa po mga sumunod na mga talata. Kaya po, at alam po, at mga scholar po, sinasabi po nila that it is a later addition ng scribes. Okay? So this text is Paul's concluding statement in his epistle with is marginal here or not aligned with Paul's usage. So yung pong 1624 po na idinagdag ng mga eskriba, hindi po nag-a-align dun sa tinatawag na habit ng apostol si Pablo sa kanyang pagkasulat. So sunod po yung John 5:17.
5:7. Ito po, paborito ng mga taong dinidepend sa yung Trinity. Ano po sabi? For there are three that testify. NASB. Pero po sa King James Version, na mababasa po, for there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, the Holy Spirit, and these three are. Yung pong the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one, dito po ay maliwanag na idinagdag po ng mga scribes. Kaya po sa debate, kapag po may debate po, may kinalaman po sa Trinity, kapag ginamit po yung 5:7, laglag na po agad. Demerit na agad po sa kanyang tinatawag na proposition. Sapagkat yung pong the Father, the Word, and the Holy Spirit, and these three are one, ito po ay later addition. At ito po ay alam lahat ng mga Greek scholars. Kaya po yung po mga debater po na nakakaunawa ng Greek, o yung meron pong understanding, o meron tinatawag na preview dun sa Greek manuscript, hindi po nila ginagamit yung John 5:7 para patunayan na ang ating Panginoon si Kristo na mayroong Trinity. The Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. Hindi nila ginagamit yung talata sapagkat itong alam nilang mananaglag po sila. Okay? So, omission or deletion. So, meron po tayong omission. No? Doon po sa John chapter 7, John chapter 5, verse 17. Hode esaos apek trinos nato tois. Yung po ibig sabihin, but Jesus answered them, my Father worketh in you, and I will work. So mapapansin po natin sa King James Version, ginamit po yung salitang, but Jesus answered them. Pero po doon sa NASB, mapabasa po natin, by he answered them. So wala po yung salitang Jesus. Diba? So doon sa King James Version, ginamit yung Jesus. Sa yung American Standard Version, ginamit po yung he. So doon po sa John chapter 5, verse 14 to 16, meron pong tatlong persona na ginagamit. Yung pong taong pinagaling ng ating Panginoon si Kristo, ang mga Hudyo at ang ating Panginoon si Kristo. So para po ginatawag na maiwasan po yung confusion, ang ginawa po ng mga scribe, nilagay yung pangalan ng ating Panginoon si Kristo. No? Sapagkat yung po sa NASB, contextually, yung pong na tumutukoy ay tumutukoy po sa ating Panginoon si Kristo. So ginamit po yung salitang king, yung ginamit nila yung salitang Jesus para po ipakilala, liwanagin na ang ating Panginoon si Kristo ang nagsasalita. So bagamat ginamit yung salitang Jesus, o pagkaibig ginamit Jesus and he, hindi po nababago yung tinatawag na message ng text. Sa Galatians chapter 1, verse 15, O Theoso apo prisas me. Ibig ko sabihin, but when it pleased God, who separated me from my father's womb, and he called me by his grace. So ginamit po yung salitang God doon sa King James Version, pero pagdating po dito sa ESV, ginamit po yung salitang he. So magkaiba po. Diba? Ginamit yung he against God, or God against he. Dito po, makikilala po natin, the omission create confusion. So, nung tanggalin po yung salitang God, o yung salitang God, pinalitan ng he. So, ito po ay nagkaroon po ng confusion. Whether God or Jesus separated all. Kasi po doon sa talata ng Galatians, dalawang pong persona ang ginagamit. Isang ating Panginoon si Kristo at isang ating Panginoon Diyos. So para po iwasan po yung tinatawag ng confusion, yung tinatawag mga scribe, pinalitan po nila yung salitang, isinsert po yung salitang o Theos. Para po liwanagin. So the omission creates confusion whether God or Jesus is separated in. God intensifies God's apostolic faith. Okay? Shifting or substitution. Ito po yung isang paborito ng mga debater na nagpapatotoo sa tinatawag na Trinity o pagka-Diyos ng ating Panginoon si Kristo sa experience sa John, 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh. That is the King James Version. Dito anya, tuwiran,
Sinabi ng ating panangalang apostol si Pablo, ang Diyos na nahayag sa laman